mga ka-GH, welcome to my channel. Ayan. So, samahan niyo po ako na ako po ay magtatanim ng, alam niyo po ba ito? Isa po itong herbs, ano ba ito? Basil. Inaano po ito sa, hinahalo po ito sa, pwede sa salad, sa mga pork chop na magmamarinate. So, ito po yung herbs. Basil. So, meron po akong cultivated soil. Ayan. Dito natin ilalagay. Kasi ilalagay ko siya sa loob ng bahay para pagka magluluto, titikas lang ako. So, ito pang ano niya ng tubig para pagka hindi siya magdumi. So, lagyan natin muna. Pero ang sabi po dito, mas okay daw. Okay lang din na haluan siya ng ordinaryong lupa. Pero kung gusto niyo ng talagang magiging maganda ang result, pure na cultivated soil ang gamitin. So, ilagay po natin to. Ito kasi binunot ko lang doon sa aking garden. So, ilalagay natin sa loob. Parang cultivated soil. Soil nga, ibig sabihin cultivated soul. Yan. So, didiinan po natin para kung hanginan man siya ng electric fan ko, kasi lalagay ko siya sa tabi ng kusina, sa kusina mismo siya, para hindi siya kailangan daw didiinan. Sabi ng isa nating kaibigan, pagka nagtanim kailangan diinan para hanginin man hindi siya bibigay at hindi siya matutumba. Parang tao lang, diba? Kailangan talagang pinatitibay, kasi pagka matibay ka hindi ka magigiba, hindi ka basta-basta gigiba. Pero in a good way, ha. Parang kung nasa sayo si Lord, talagang magiging matibay ka. Kahit naman mga pagsubok na dumating sa'yo, oo, nandun pa rin yung may kahinaan pa rin tayo. Pero kumapit lang kay Lord at ibibigay niya ang kanyang kamay, ang kanyang sarili para maging sandigan natin. Yan tayo ng niyan, magiging rock. Oh, diba? Kasi kung bibigay ka, walang mangyayari sa buhay mo. Okay lang na umiyak, okay lang na pero at the end, nandyan lang si Lord. Si Lord hindi kayo iiwan, naghihintay lang sa'yo. Kaya kung ano man mga problema natin, lalo na sa mga OFW na malayo sa mga mahal sa buhay, kung may mga problema, ang problema dumadaan lang. Parang bagyo lang yan. Isang araw babagyo, uulan, kikidlat, talagang magugulat ka, talagang matatakot ka. Pero lilipas din yan. Hindi naman whole day, hindi naman yan ilang araw na ulan na darating. Yung takot mo, siguro isang araw lang. Pero kung isang araw lang, ganun,
Pero pagka talagang matindi, alam mo, ang kakapitan mo lang si Lord para bigyan kanya ng strength, bigyan kanya ng knowledge, ng wisdom na ipaintindi sa iyo ang sitwasyon para maging matatag ka at matibay. Siyempre, ganun lang yun ang buhay. Normal lang po na tayo ay nasasaktan dahil tao lang po tayo. Pero nandyan lang sa Lord na pwede natin siyang lapitan at hindi tayo niya iiwan magpakailanman. Iwanan man tayo ng ating mahal sa buhay, nandyan lang si Lord naghihintay. Ay, iwanan, hindi sa akin Ganun talaga ang buhay. May mga hindi lahat perfect. Nobody's perfect. Only si God lang ang perfecto. Pero sabi nga ni Lord, maging holy tayo. Kasi holy rin, dahil holy rin siya. Ayan. Ayan ang aking basil. Siguro okay na yan. So, lalagay ko po ito sa kusina. Magtatanim pa ako ng iba pa. Kasi meron pa akong base na maliliit. Ayan. So, ito po ang basil. Basil herbs. Kahit saan. Pagka nagluto ka, pipitas ka lang, at sana, Lord, pag-grow mo siya. Sabi nga, kung wala sa sino man ang nagtanim, ang importante, sa Lord ang magbubuhay, ang magbibigay ng buhay nito. Amen. Ayan, shout out sa lahat ng mga kapwa ko, mga OFW. Palagi po tayo mag-iingat at syempre, palagi tayo magdadasal. Ipagdasal din natin palagi, isama natin sa dasal ang ating mga amo, ang mga mahal natin sa buhay nasa Pilipinas. So, ang kaligtasan nyo, ipanalangin nyo na maging ligtas tayo sa araw-araw nating mga ginagawa. So, be strong lang po. Always pray. Maging close tayo kay Lord sa anumang mga hamon sa buhay, sa araw-araw. Kausapin po natin siya araw-araw para po maging yung bonding natin sa ating Panginoon. Ikakagalak po niya talaga ang kanya. Ikakagalak niya yon bilang isang anak na nakikipag-communicate. Kahit na ano bang ginagawa mo, makipag-usap ka sa kanya, lalo na pagka meron kang meron kang mga iniisip na mga kung walang kakwenta-kwentang bagay, kausapin mo si Lord, mawawala rin yan. So, bye-bye for now. See you again in my next vlog. Bye! Ayan!